breaking news, binalita na naman kanina na itong ICC, pinayagan si former President Rodrigo Roa Duterte na meron akong sasabihin sa inyo patungkol dyan. Grabe itong ginawa ni Tatay Digong. Patungkol po kay former President Rodrigo Roa Duterte, yung ating tatay natin, pinayagan na po ng ICC dyan. Mga legal counsel lang ni FPRRD ang haharap sa ICC para sa kanyang unang status conference sa kasong Crimes Against Humanity. Ito ang unang appearance ng kanyang bagong defense team mula nang magbitiw si dating lead counsel attorney Nicholas Kaufman. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Maniban. Pinayagan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 si former President Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa pinakaunang status conference nito sa May 27. Kasunod yan ng request na inihain ng kanyang defense team noong May 21. Ayon sa kanilang request, pinagkakatiwalaan daw ni FPRRD ang kanyang defense team na i-address ang lahat ng procedural matters na nakalista sa status conference agenda. Una nang sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na sa status conference nilatag ng prosecution at ng defense team ang lahat ng kanilang baraha, kabilang dito ang confirmation ng receipt of evidence, pagsaayos ng logistical needs ng parehong kampo at ang pagtatalaga ng trial dates para sa akusado. Ayon sa ICC document, pag-uusapan din dito ang disclosure ng iba pang mga ebidensya at identity ng iba pang mga witness. Mula nang unang humarap si FPRRD sa ICC noong March 14 last year bilang parte ng verification proceedings ng korte, hindi pa muli nakikita ng publiko ang dating Pangulo. Yan ay sa kabila ng argumento ng kanyang defense team at mga taga-suporta na nasa malalang kondisyon ng kanyang kalusugan dahilan nila para ihirit ang kanyang paglaya. Kasalukuyang nahaharap ang dating Pangulo sa mga kaso ng Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang manugong gera kontra droga. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimba. Ito yung comment ko dyan. Di ba kung napapansin niyo? Ito ngayon, kung makikita niyo yung picture na yan, yan ang last na appearance ni Tatay Digong na lahat ng mga Pilipino nakita natin ito. Ito yung last video of former President Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo ba sa totoo lang, bakit ko nasabi na itong si Tatay Digong ay walang halong kaplastikan, walang halong drama ang kanyang ginagawa? Alam niyo ba kung bakit? Kasi noong yung mga nagdaang hearing, yung panahon pa na si Kaufman, yung leader ng legal team at defense team ni Tatay Digong, no? Pwedeng dadalo si Tatay Digong doon sa mga hearing. Pero hindi talaga dumalo si Tatay Digong. Kasi mas pinili niyang tumahimik sa loob ng kanyang selda. Okay? Mas pinili niya na at peace siya. Kasi kung tutuusin mo, pwede sanang gamitin ni Tatay Digong itong 2 days from now, May 27. Pwede siyang magpakita sa taong bayan na heto na po ako, kaawa-awa ako. Pwede niyang gamitin yan na maawa ang mga Pilipino kay Tatay Digong. Tapos makita ng mga taga-ICC na bakit itong si Tatay Digong mahal na mahal ng taong bayan, naawa sila. Siyempre, pwedeng ma-emphasize yung pamumulitika ng mga kalaban ni Tatay Digong eh. Kasi alam ko naman, kapag magpakita itong si Tatay Digong sa hearing ng mga ICC o mga status conference, talagang liliab na naman yung clamor ng taong bayan na magalit sa Administrasyong Marcos. Pwede niyang gawin yan. Mag-appear siya para magalit ang taong bayan kay BBM. Pero hindi yan ginawa ni Tatay Digong. Alam niyo ba kung bakit hindi niya ginawa yan? Kasi wala siyang halong kadramahan. Wala siyang halong kadramahan. Ayaw niya na magmukha siyang kaawa-awa sa mukha ng taong bayan. Kasi si Tatay Digong, nire-respeto niya kahit minsan itong ICC. Ang procedure ng ICC. Kasi kung hindi siya rumespeto dyan, wala. Sa tingin ko, pabayaan niya. Pero sabi niya, may trust siya sa kanyang legal team. Kasi sa totoo lang, kung si Tatay Digong ay haharap sa mga hearing dyan sa ICC, that is a media, mileage already, media coverage yan. Grabe yan. Sisikat siya. Sikat naman dati na si Tatay Digong. Pero he could have used it para makita sa buong mundo na mali itong ginagawa ng ICC. O parang inabuso ng ICC si Tatay Digong. He could have used the stage to let the people dito sa mundong ito, nakaawa-awa siya pero hindi niya ginamit yan. Si Tatay Digong. So look at what happened now. Meron pong mga ibang bansa na nagagalit na dito sa ICC. Dahil sa alam nila na itong si Tatay Digong, wala itong kasalanan. Talagang biktima siya sa pamumulitika dito sa Pilipinas at wineponize itong ICC dito sa mga kalaban. Yan ang totoo, huwag na tayong magbulan. Yun lang ang comment ko dyan patungkol kay Tatay Digong. Talagang saludo po ako kay Tatay Digong kasi walang drama. Wala talagang drama siya. Hindi siya dumalo, pinayaan na niya, pero at the backside naman sa side ng taong bayan, kawawa talaga si Tatay Digong. Ang mga sinasabi ni Tatay Digong talaga, tinutotoo niya talaga. Nung sinabi niya, I will rot in jail. I don't care if I will rot in jail. Ang importante ko ay maisalba ko ang taong bayan sa malala na war on drugs, sa malala na korupsyon sa Pilipinas. Pero lahat yan, kinalaban yan ni Tatay Digong, yung mga oligarchs, lahat na. Kaya nga, sabi ko, hindi na talaga aasenso itong bansang Pilipinas dahil we are controlled by the oligarchs. Yan lang talaga. At ang pag-asa natin yan na ma-wipe out yung mga nag-leader-leaderan dito sa mundong bansang ito,
Mga Duterte. Kasi sila lang yung mga matatapang na pwede nating iharap dito sa mga big fish na mga abusado sa bansa natin. Yun ang masasabi ko dyan, ha. O, ito naman, panoorin natin itong si Senator Ping Lacson. Ito pong yung kanyang sinabi. More first time mga abangan sa Senate history. Habang in limbo kasi ang Senate leadership, niluluto naman ngayon ang simple majority. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kumusta ka na rin, Dexter? At kumusta na rin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin? Aminado si Senator Ping Lacson. Tuloy ang kumustahan ngayon ng mga miyembro ng Senate minority sa mga nakatokang kapwa senador sa Mayorya. Tuloy raw ang kumustahan. Alam nyo, meron po tayong 13 na mga majority. Itong mga nasa minority, ang ginagawa nila ngayon, mang-aakit yan sila na, hali kayo, join kayo dito sa minority kasi bubuo tayo ng majority. Eh, anong sabi ni Senator Marcoleta? Sabi niya, hindi nyo ba nakita yung effort ni Senator Bato de la Rosa? Binuhis niya ang kanyang buhay pumunta sa Senado na kahit nga alam niya na pwede siyang mahuli at dalhin doon sa Hague pero ginawa niya doon para lang makuha ang majority. Kasi po kailangan yun eh. Na alam naman po natin na yan po ang tanging solusyon para itong mga mastermind sa flood control mapatawag na dito sa Senado. Yan ang ano niyan. Kasi yan nga ang tanong ng taon bayan, itong minority, ano ba kayo? Takot ba kayo na ma-investigate natin ng lubusan dyan sa Blue Ribbon Committee yung flood control na yan? Di ba? Kasi alam naman po natin, hanggat hindi si Senate Alan Peter Cayetano ang Senate President dyan, hindi talaga mauungkat ang problema natin sa flood control. Yan ang pinakatotoo dyan. Kaya sila ngayon, kung totoo man ang sinabi ni Senator Amy Marcos, sabi ni Senator Amy, nangaakit, tinatakot yung iba. Na kapag hindi ka sasanib dito sa bagong majority na buuhin nila, ay kakasuhan ka. Yan ang unang sabi ni Senator Amy. Nagkatotoo. Ilang days kinasuhan ka agad si Senator Jinggoy. Akala siguro nila si Senator Jinggoy, matakot si Senator Jinggoy. Ipinustro pa rin ni Senator Jinggoy, mas pinili ni Jinggoy Estrada ang kanyang prinsipyo. Nung pinili niya ang kanyang prinsipyo, ayan tuloy, kinasuhan siya. Pero alam mo, Senator Jinggoy, saludong-saludo po yung taong bayan sa inyo, yung ginagawa ninyo. Okay? Huwag kang mag-alala, hindi ka kakalimutan ng taong bayan sa ginawa mo. Na kanilang kakausapin. Bahagi ito ng hakbang na sure win para sa Senado bilang isang institusyon. Tinutukuran kasi ngayon ng grupo ni Senator Ping ang maiupo si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Wala yan, si Senator Gatchalian. Sure win raw. Sure win. Win Gatchalian. Sure win. Ang korne. Hindi ganyan po ang ano. Wag tayong magpakorni-korni sa usaping politika. Yung mga sure win. Win Gatchalian. Sure win. Hindi po pakornihan po ang hinaharap ngayon ng problema ng ating bansa. Pa-sure win pa kayo dyan? Kay Win daw nakikitang may-unify ang buong Senado at manunumbalik ang tiwala ng taong bayan sa mataas na kapulungan. Pero optimistic man, aminado si Sen Ping, suntok sa buwan pa ito ngayon. Kanya-kanya kayong target, yung mga kaibigan sa kabila. Pero as of now, I'll be frank with you, walang positive development as far as the 11 are concerned. Hindi man nila kayang bawiin sa... Hindi. Itong si Lacson, ito opinion ko ito. Si Lacson, ano siya? Insecure siya ngayon sa majority. Ngayon ang liderato sa Senado, tiwala ang senador na makakamit nila ang isang simple majority. Ano nga? Tingnan nyo, si Ping Lacson, binanggit pa nga niya, gusto na siyang mag-resign eh. Kasi hindi niya matanggap. Hindi niya magagawa yung gusto niya. Hindi lang, nagtatanong lang ang taong bayan sa'yo, Ping Lacson. Ano ba talaga, Ping Lacson? May tinatakpan ka ba? Inutusan ka ba ng presidente? Bakit yung Blue Ribbon Committee mo hindi talaga magtagumpay? Hindi, nagtatanong lang kami. Kasi parang hindi uusad yung investigasyon mo eh. Dahil ba may utang na loob ka sa presidente? Kaya hindi mo matumbok-tumbok ang mastermind? Ewan ko na lang nagtatanong lang kami. Ang simple minority at paano ito nakakamit? Ano ang magiging epekto nito sa komposisyon ng Senado at sa mga komite? Sa panayam sa point of order sa Abante, pinaliwanag ni Senator Ping Lacson na ang simple majority ay kung mas marami ang minority block sa numero pero hindi sapat para palitan ng liderato. Halimbawa niya, kapag naging 12 sila sa grupo at magiging 11 na lang ang bilang ng dating majority, ang grupong mas mataas ang bilang ang magiging mayorya. Kung isa lamang ang tumawid, medyo awkward yung situation kasi Senate President Cayetano will remain as the presiding officer as Senate President pero wala sa kanyang mayorya. Kung sakali merong isa lang at hindi dalawa yung nakatawid. So magiging 12-11. So pag-uusapan na lang dito. Yan pa rin ang problema niya na mapababa si Senator Alan. Ito yung type na senador na binoto ninyo. Yan. Ito yung mga senador, si Soto, si Lacson, si Kiko Pangilinan. Yan silang tatlo talaga. Buti pa si Bam tahimik. Pero ito, ito yung nagpapagulo sa Senado ngayon eh. Yung mga committee chairmanships, di ba? Dahil ina-election na majority lang eh. Isang miyembro lang ng majority ngayon ang umanib sa minorya. Sabi ni Lacson, makukuha na nila ang simple majority. Kaya malaki ang pag-asa ni Sen Ping na bago mag-adjourn si Nidie ang Senado sa June 5, makakamit ang simple majority na siyang magiging kauna-unahan sa recent history ng Senado na ang nakaupong Senate President ay mapapabilang sa minorya. Pero git ni Lacson, hindi naman sa hinahangad niya na may kapwa senador ang makukulong dahil sa mga kinakaharap na mga kaso, pero kung mangyayari man, isa din itong paraan para mabuo ang simple majority sa Senado. Suportado naman ni Lacson ang isinusulong ni Senate President Alan Peter Cayetano na independent investigation sa mga insidenteng nangyari sa Senado sa nakalipas na
linggo. Kung magkakaroon man niya ng Committee of the Whole investigation, dapat tumutok na lang kung paano maiiwasan ang mga kahalintulad na insidente na dumungis umano sa imahe ng Senado. Oh, bakit? Biniblame nyo ngayon ang majority sa nangyaring putukan? I-blame nyo din doon sa, NBI. Hindi kasi matino itong mga ibang senador dito sa, Senado eh. Huwag nyo i-blame yung 13. Bakit ang mas kinakampihan ninyo yung mga NBI o kung ano man, yung outside sa 13? Sarili ninyong mga colleague yan. Kasamahan ninyong kapwa senador yan pero kinukontra ninyo sa kaguluhan ng Senado instead na kayo yung magtutulungan. Di ba? That is madness. That is bitterness. Kaya next time huwag nyo nang iboto itong taong to eh. Ang isang concern lang namin, nag-iisang concern namin, nagkakaisa kami dito. Yung concern ninyo, yung pansariling interest ninyo, yan ang katotohanan dyan. Ibangon namin yung nawalang dignidad ng Senate. Ano kayo yung walang dignidad? Yung pamumuno ni Senate President Soto, yun ang walang dignidad. Hindi man lang niya maibigay ang clamor ng taong bayan na tumbukin ang mga mastermind sa flood control. So kayo yung walang dignidad. The Senate of old, sana may balik. Samantala, mariing pinabulaanan ni Senators Tito Soto at Lacson ang aligasyon ni Senator Amy Marcos na pinag-usapan sa pulong ng minority ang Constituent Assembly para sa pag-amyenda sa konstitusyon. Hindi pa yan, nananakot pa. Sabi ni Soto, ang sinabi lang daw niya kung Si magkakaroon Senator Amy ang nagsabi niya na hindi tayo. man ng pag-amyenda sa saligang batas, dapat ay maibaba lang ang edad para sa mga tatakbong presidente at senador. Para sa Agenda Week. So, yan po, wala na tayong